Nahuli ang sawang yan na paghalagala sa Eskinita sa Angono, Rizal kagabi. Ayon sa Rizal Anti-Crime and Emergency Response Task Force, saktong nagro-ronda sila nang magpatulong ang isang residenteng nakakita sa sawa. Nag-aalaga ng ahas ang isa sa kanilang kasama kaya maalam sa paghuli ng sawa. Nasa 12 talampakan ng haba ng sawa na itinurn over na sa DNR. Hindi pa man inaanunsyo ng ating mga otoridad, ibinalita na sa India na na-deliver na raw ang mga BrahMos supersonic cruise missile na in-order ng Pilipinas. Nakatutok si Von Aquino. Laman na ng mga balita sa India ang pag-deliver ng kanilang BrahMos supersonic cruise missiles na in-order ng Pilipinas. Bahagi ito ng $375 million deal na nilagdaan ng dalawang bansa noong 2022. Sa ulat ng Indian news agency na Asian News International, mismong si Indian Prime Minister Narendra Modi ang nag-anunsyo ng delivery sa isang election rally. Sa kanilang ulat, sinabi ng kanilang defense sources na ibiniyahe na kahapon, April 19, ang missile system na para raw sa Philippine Marine Corps, habang ang ground system para sa mga missile ay noong isang buwan pa raw na deliver. Tumanggi muna ang Armed Forces of the Philippines na magbigay ng pahayag at kumpirmasyon dahil hindi pa umano ito formal na ita-turn over sa kanila. Sinusubukan pa namin kumpirmahin sa Department of National Defense ang pagdating sa bansa ng BrahMos supersonic cruise missiles. Ang National Security Council tumanggi ring kumpirmahin ang pagdating ng mga missile. Pero anila game changer para sa pagpapalakas sa coastal defense ng Pilipinas ang BrahMos supersonic cruise missiles na gawa ng Indian at Russian technology at sinasabing fastest cruise missile sa mundo. Its maximum extent, no, in terms of range exceeds the West Philippine Sea. So this actually means that if makakita tayo ng pumapasok sa teritoryo natin and threat siya, no, the BrahMos missile can hit that target the moment it enters our exclusive economic zone. Dagdag ni Assistant Director General Jonathan Malaya, sa oras na mai-deliver na ito sa Pilipinas, handa na ang AFP na gamitin ito. The moment both arrive, ready na rin tayong tanggapin dahil yung mga tropa natin have been training in India. Pero paglilinaw ni Malaya, We're not preparing for war, so this is more of a deterrence. Because we now have several batteries of this BrahMos cruise missile, which is going to be deployed to the Philippine Marines. para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Ang mga fur baby kapag sinanay maaasahan ding sumabak sa mas malaking misyon tulad ng rescue operations. Gaya ng 30 sumabak sa pagsasanay ng MMDA K9 Core Volunteer Group. Yan ang tinutukan ni Von Aquino. Ang pagtahol ng search and rescue dog na si Knight, hudyat na may naamoy itong tao sa ilalim ng gumuhong lupa matapos ang lindol sa Abra noong 2022. Sa kanyang tulong, natagpuan ng 4 na bangkay. Nakatulong din siya sa paghahanap sa 3 bangkay sa 2 pang magkakahiwalay na landslide sa Mindanao. Masasarap na pagkain actually sa yun. Tapos siyempre yung tender loving care, yun yung pagkatapos na nakahanap siya talagang kapag sa field kasi talagang inaarugaan namin sila bago sila i-deploy, talagang nakapahinga sila at kinukondisyon din namin sila all throughout. Kabilang si Knight sa 30 asong sinanay ng MMDA K9 Core Volunteer Group noong 2018, katuwang ang amo ng mga dogo. Kabilang sa training ang paghanap ng buhay na tao na kailangang i-rescue, pati mga bangkay. Ito yung 3-year-old na Aspin na si Hazel na sumasailalim sa training dito. So ngayon, ang kanyang goal ay hanapin yung nawawalang tao dito sa kunwaring lugar kung saan nangyari yung disaster. Ayon sa MMDA K9 unit, layon nilang magkaroon ng sariling search dogs at handlers ang mga komunidad bilang paghahanda sa mga sakuna kabilang na ang pinangangambahang The Big One. 2012 nagsimula ang search and rescue training program ng MMDA. 12 weeks ang mismong training na kailangang sundan ng regular training para hindi makalimutan ang mga natutunan. Simula 2016 may nasa 700 volunteers ang MMDA K9 Core. Very keen yung kanilang smelling power. Yung kanilang smelling ability, mas malakas kaysa sa tao. So mas mabilis sila makapag-search and time is of the essence when it comes to collapse structure.
Medyo challenging po kasi at the same time, hindi lang po yung aso ko natitrain. Siyempre po pati ako rin po, malamang yung tinuturuan na bata, gusto mong sumunod sa'yo. Libre ang training sa pasilidad ng MMDA sa Taguig City tuwing linggo. Sa mga interesadong pet owners, maaari silang kontakin sa kanilang official social media pages. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.